Nang makarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo, ang ilan ay nahabag at ang iba na may nagkibit balikat. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at walang masisisi. Nang mabatid ni Hermana Penchang na siyang pinaglilingkuran ni Huli ang nangyari, pinadadalahan tayo ng Diyos ng gayong mga parusa dahil tayo ay makasalanan o may kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan subalit hindi natin ginawa. ang tinutukoy na makasalanang kamag-anak ay si Huli. Akalain ninyong ng isang dalagang maaari ng mag-asawa ay hindi pa marunong magdasal? Kung dasalin ng aba, Ginoo Maria, ay hindi man lang humihinto sa sumasa iyo. At sa Santa Maria ay hindi man lang humihinto sa makasalanan na siyang pagdarasal na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyano na may takot sa Diyos. Tinuruan ni Hermana Penchang si Huli ng wastong pagdarasal. Pilit ding pinabasa kay Huli ang librong Tandang Basyo Makunat na sinulat ng isang praile. Lumuwas sa Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang natipong kwalta upang matubos si Huli. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Cabezang Tales. Sinamantala nila ang pagkakabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakalaya si Cabezang Tales sa tulong ng kwaltang naipon ni Huli. Nang dumating ang Cabeza sa sariling tahanan ay nakita niyang iba na ang nagmamay-ari nito, pati ng kanyang lupain. Napaupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at hindi na halos nakapagsalita sa buong maghapon. Nang makauwi si Placido sa tinutuluyan niyang bahay kasera, nadatnan niya ang inang si Cabezang Andang na naghihintay sa kanya. Lumuwas ito upang mamili, dalawin ang anak at dalhan siya ng kwalta, pindang na usa at mga sutlang panyo. Nang ipaalam ni Placido sa ina ang pagtigil sa pag-aaral at ang dahilan nito, Naipangako ko sa iyong ama na arugain kita, patuturo ang maging ganap na abogado. Ginawa ko ang lahat upang makapag-aral ka. Ano ang sasabihin ng ama mo kung ako'y mamatay at magkita kami sa kabilang buhay? Anong mapapala ko sa pagiging abogado? Ano ang sasapitin mo? Tatawagin kang pilibustero at ipabibitay ka. Magtiis at magpakumbaba ka. Di nakakaunting pagtitiis ang ginawa ko, inang. Marami ng buwan ang aking pagtitiis. Magpapatulong ako sa prokurador ng mga Agustino upang lakaring na mapawi ang pagkagalit ng mga Dominikano sa iyo. Tatalo na muna ako sa dagat o kaya'y manunulisan na muna ako bago bumalik sa universidad. dahil sa sinimulan na naman ng ina ang pangangaral tungkol sa pagtitiis at kababaang loob, umalis si Placido. Hindi na kumain ng kahit ano at tinungo ang daungang himpilan ng bapor. At pagkakita sa isang bapor na aalis patungong Hong Kong, nakaisip na magtanan, magpayaman doon upang labanan ang mga praile. Ibig kong maging malaya, mabuhay ng malaya. Namataan ni Placido si Simon sa perya. Kinausap niya ito. Ibig ko po sanang mangutang ng loob. Mayroon po lamang akong sasabihin. Nais kong magtungo sa Hong Kong. At bakit?
Nang hindi sumagot si Placido, minarapat ni Simon na isama sa Calieris ang binata. Nang makababa sa karwahe, iniwan ni na Simon at Placido ang daan at nagsuot sa palikaw-likaw na landas na nasa pagitan ng ilang bahay. Namangha si Placido nang makitang sanay na sanay maglakad doon ang mag-aalahas. Nakarating sila sa malawak na bakuran na may maliit na dampa na naliligid ng mga puno ng saging at puno ng bunga. Pagkatapos kumatok ni Simon, Ginoo, Nariyan na bang pulbura? nasa mga sako, hinihintay ko na lang ang mga bumbong. At ang mga bomba? Nakahanda na ang lahat. Mabuti maestro, lumakad ka ngayong gabi at makipag-usap sa tinyente at kabo. Makikita ninyo sa lamayan ang isang taong nasa bangka. Sabihin ninyo ang kabesa at sasagot siya ng Tales. Kailangang narito siya bukas. Bakit po? Mayroon po bang bagong mangyayari? Ang mga Arabal ay hindi pa handa. Hindi nakakailanganin ng mga Arabal ang mga tauhan ni Kabesang Tales, ang mga naging karabinero at isang rehimiento ay sapat na. Kung ipagpaliban pa ay baka patay na si Maria Clara. inihatid ni Placido sa kanyang bahay si Simon. Pagkatapos, walang imik at magulo ang isip na nilakad niya ang eskolta. Samantala, si Simon ay malalim na nag-isip. Hindi ako maaaring umurong. Ang gawain ay matatapos na at ang tagumpay ko ang siyang magbibigay katwiran sa akin. Kung tumulad ako sa inyo, marahil ay wala na rin ako. Sukat na ang mga pangarap, ang mga maling akala, apoy at patalim sa bulok na kanser, kaparusahan sa masasamang hilig.